araw mga kababayan, ito ang PNN Panahon News Network, ang inyong daily weather news authority ng bansa. May posibilidad na maging tropical storm ang Bagyong Luis sa loob lamang ng 12 oras. Kaya ngayong ulat, isa-isahin natin ang lahat, ang kasalukuyang lokasyon ng Bagyong Luis, ang lakas at direksyon ng pagkilos nito, at ang mga lugar na nasa tropical cyclone wind signal number 1 at ang posibilidad ng signal number 2 na itataas. Ang rainfall threat, ang epekto ng habagat at ang kondisyon ng karagatan. At ang pinakamahalaga, ang posibleng landfall scenario dito sa Northern Luzon. Kaya kung nasa Luzon ka mga kababayan, lalo na sa bandang Cagayan Valley, Aurora, Isabela o Corino, mga kalapit na lugar, manatili hanggang dulo dahil may ilang importanteng detalye tayong kailangan nating malaman. Para naman lagi kang updated sa panahon, i-like, i-share at i-subscribe mo lang ang ating channel. Mga kababayan, ang sentro ng Tropical Depression Luis o Bagyong Luis ay namataan sa layong 200 kilometers east ng Baler, Aurora. Ibig sabihin nito, kung titingnan natin ang posisyon nito sa mapa, hindi na ito napakalayo sa Eastern Luzon. At ito ang dahilan kung bakit mas nagiging mahalaga ang bawat bagong bulletin o update ng bagyo. Ang kasalukuyang lakas ng Bagyong Luis ay 55 kilometers per hour, ang maximum sustained wind na malapit sa gitna, habang ang pinakamalakas na pagbugso nito ay umaabot na sa 70 kilometers per hour. Ang central pressure naman nito ay nasa 1,002 hectopascal. Sa ngayon ay kumikilos ang Bagyong Luis pa west-northwestward o pahilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. At ang malalakas na hangin nito ay umaabot sa layong hanggang 160 kilometers mula sa sentro. Napakahalaga ng huling detalye na yan mga kababayan. Bakit? Dahil hindi lamang ang mismong sentro ng bagyo ang dapat nating bantayan. Kahit hindi eksaktong dumaan sa inyong lugar ang sentro ng sirkulasyon ng bagyo, maari pa ring makaranas ng malalakas na hangin, ulan at masamang kondisyon ng panahon dahil sa lawak ng sirkulasyon nito at dagdag pa na epekto ng hanging habagat. Ngayon puntahan natin ang mas mahalagang bahagi ng ating update. Bakit patuloy na lumalapit ang Bagyong Luis sa Luzon? At bakit nagkakaroon ng pagbabago sa forecast track nito? At sa ngayon, ang pangunahing steering flow ay nagtutulak sa Bagyong Luis patungo sa west-northwest direction. Sa madaling salita mga kababayan, parang may isang malaking atmospheric current na siyang gumagabay sa bagyo kung saan ito pupunta. At sa kasalukuyang sitwasyon, ang direksyong iyon ay papunta dito sa Luzon. Pero hindi ibig sabihin nito na eksaktong alam na natin kung saan tatama ang bagyo. Dito kailangan natin mag-ingat. Ang forecast track ng isang tropical cyclone ay maaaring mabago habang nagbabago ang atmospheric condition. At sa kaso ng Bagyong Luis, sinasabi mismo ng bulletin na highly uncertain pa ang forecast track. Ibig sabihin mga kababayan, may posibilidad pa rin gumalaw pakaliwa o pakanan ang inaasahang trajectory nito. Kaya hindi tama sabihin natin ngayon na siguradong dito tatama at hindi pa ang mas tamang sabihin na may posibilidad na landfall sa Northern Luzon ngayong araw o kaya mamayang hapon o kaya mamayang gabi, ngunit maaari pa ring mabago ang eksaktong landfall point nito. Ngayon ang tanong, lalakas pa ba ang Bagyong Luis? Mga kababayan, sa kasalukuyang forecast, inaasahang lalakas pa ang Bagyong Luis at maaring maging isang tropical storm sa loob lamang ng susunod na 12 oras, 12 hours. Bakit posible itong lumakas? Dahil habang nasa ibabaw pa ito ng karagatan, meron pa itong pagkakataong makakuha ng karagdagang enerhiya mula sa warm tropical waters. Pero mas malaking problema para sa bagyo kapag nagsimula na itong lumapit sa kalupaan, lalo na kung maglalandfall sa Northern Luzon, magkakaroon ito ng friction at disruption sa sirkulasyon. At kapag naputol ang supply ng moisture at heat mula sa dagat, natural na magsisimulang humina ang bagyo o ang sistema. Kaya posibleng makita natin ang ganitong sequence. Una, lalakas muna ang bagyo. Ang ikalawa, maaring maging isang tropical storm. At ang ikatlo, lalapit sa Northern Luzon. At ang ikaapat na senaryo, kung maglandfall o magkaroon ng close approach sa kalupaan, maaari itong muling humina. At pagkatapos nito, inaasahang magpapatuloy ang weakening o paghina habang lumalayo sa Philippine landmass. Pero tandaan natin mga kababayan, ang pagiging mahina ng classification ay hindi nangangahulugan kahit
tropical depression lamang ang isang bagyo o bagyong Luis, maaari itong magdala ng napakalakas na ulan at mag-trigger ng pagbaha at landslide sa ilang mga lugar. Kaya huwag nating ibase lamang ang safety decision sa kategorya ng bagyo. Mas mahalaga ang ulan, hangin at terrain at local condition nito. Ngayon, pag-usapan natin ang pinaka-inaabangan lahat, ang forecast. Saan pupunta ang bagyong Luis? Saan dadaan ang bagyong Luis? Batay sa kasalukuyang forecast, mga kababayan, sa mga susunod na oras, magpapatuloy muna ito sa west-northwestward direction. At habang papalapit ito sa Luzon, maaari itong magpatuloy patungo sa northern Luzon. Ayon sa kasalukuyang outlook, posibleng maglandfall ang bagyong Luis sa northern Luzon ngayong araw, August 3, mamayang hapon o kaya naman mamayang gabi. Pero muli kong bibigyan diin, hindi pa final ang eksaktong landfall location nito. Maaring magbago ito sa mga susunod na bulletin at ito ang dahilan kung bakit hindi dapat nakatuon lamang ang ating atensyon sa isang probinsya. Kung ikaw ay nasa Northern Luzon at malapit sa forecast track, kailangan mong maging handa. Pagkatapos ng posibleng landfall o close approach ng bagyo, inaasahang unti-unting liliko ang bagyong Luis patungo naman sa northeast at pagkatapos ay east to northeastward habang lumalayo sa Philippine landmass sa kalupaan ng ating bansa. Sa puntong ito, mga kababayan, inaasahan na ring hihina ang sirkulasyon ng bagyo at ayon sa forecast, maaring bumaba ito muli sa tropical depression category bago tuloy ang maging isang remnant low bandang Miyerkules, August 5. Ngunit may isa pang interesting development, mga kababayan. Ayon sa datos na ibinigay, posibleng mag-assimilate ang remnant ng bagyong Luis sa sirkulasyon ng mas malaking tropical cyclone Dolphin. Anong ibig sabihin nito, mga kababayan? Ibig sabihin, maaring hindi na bilang isang independent tropical cyclone magpapatuloy ang sirkulasyon ng bagyong Luis. Ngayon, puntahan natin ang mga lugar na kailangan maging mas alerto. Ang mga lugar na kasalukuyang nasa tropical cyclone wind signal number 1 ang nakataas sa ilang bahagi ng Luzon. Ngayon, kabilang dito, signal number 1 sa southern portion ng Cagayan, partikular ang Enrile, Tuguegarao City, Piña Blanca, kasama rin ang buong Isabela. Nasa signal number 1 din ang Quirino, kasama ang northern portion ng Aurora, kabilang ang Dinalungan, Kasiguran, Dilasalag, Dilasag, Dipaculao at Baler. Nasa signal number 1 din ang Pulilo Island at ang northern portion ng Camarines Norte, kabilang ang Dait, Talisay, Paracalye, Jose Panganiban, Kapalonga at Benzon. Ano ang ibig sabihin ng signal number 1? Ang inaasahang wind range ay nasa 39 hanggang 61 kilometers per hour. Sa pangkalahatan, minimal to minor threat na maaring maidulot nito sa buhay at ari-arian. Pero tandaan, mga kababayan, hindi ibig sabihin na ligtas ng walang paghahanda. Lalo na sa coastal areas, upland areas at mga lugar na exposed sa prevailing winds. Dahil maaring bahagyang mas malakas ang actual wind sa ilang exposed location. Ngayon, ang tanong, posible bang tumaas sa signal number 2? Ito ang ating dapat bantayan. Ayon sa bulletin, hindi inaalis ang posibilidad na maitaas ang wind signal number 2 sa ilang mga lugar. Kaya hindi dapat isipin na permanenteng signal number 1 lamang ito. Habang lumalapit ang bagyong Luis at kung patuloy itong lalakas, maaring magbago ang wind signal configuration. At tandaan, ang signal ay hindi lamang tungkol sa eksaktong lokasyon ng eye o sentro ng bagyo. Inaasahang isinasaalang-alang dito ang projected wind at ang lawak ng tropical cyclone. Kaya maaaring magkaroon ng signal sa isang lugar kahit hindi naman doon direktang dadaan ang sentro ng bagyo. At yan po ating update sa panahon sa araw na ito. Kung nakatulong sa inyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe. Salamat sa suporta. Ito ang PNN Panahon News Network, ang inyong daily weather news authority ng bansa. Muli hanggang sa susunod na ulat panahon.